Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, maraming manggagawang kapag hindi pumasok, hindi magkakaroon ng sweldo. No work, no pay. Pero bakit tila iba ang patakaran kapag ikaw ay nasa mataas sa posisyon sa gobyerno, katulad ng isang senador? Ayon kay Senate Deputy Majority Leader and Ethics Committee Chairperson J.V. Ejercito, ikinukonsidera na ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi tanggapin ang sweldo niya habang absent siya. Halos 5 buwan na hindi nagpapakita sa Senado si Senador Bato. Sa kabila nito, patuloy pa rin niyang natatanggap ang kanyang sweldo at allowances na umaabot sa 334,000 sa isang buwan. Isipin mo, sa halagang ito, pwede mo nang mapag-aral ang anak mo sa pribadong paaralan sa isang buwang school year. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umaabot lamang na humigit kumulang 21,544 pesos ang average na buwan ng kita ng karaniwang manggagawang Pilipino. Sa ganitong kalagayan, ang paulit-ulit na pagliban sa trabaho ay talagang iniiwasan dahil ito ay may kaakibat na salary deduction, suspension o tuluyang pagkasibak. Ito ang realidad para sa mga ordinaryong manggagawa. Ngunit sa kaso ng isang senador, isang halal na opisyal na inaasahang magsilbi sa bayan, tila hindi ito umiiral. Ayon pa sa Senado, wala raw no work, no pay policy para sa mga mambabatas. Kung gayon, sino ang mananagot kapag hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho? Di po ba? Mula pa noong Nobyembre 2025, hindi na dumadalo sa sesyon si Senador Bato matapos umugong ang balitang may warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng kanyang papel sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bilang dating hepe ng Philippine National Police, si Senador Bato ang nanguna sa implementasyon ng Oplan Tokhang, isang kampanyang nagresulta sa libu-libong pagkamatay at marami po dyan mga may hirap. Ang mga pagpatay na ito ay malinaw na salungat sa turo ng simbahan na nagsasabing ang bawat buhay ay sagrado, may dignidad, may halaga. Dahil nga sa kanyang papel sa giyera kontra droga, may posibilidad na dadalhin ng senador sa dahig. Hindi siya nagpakita dahil hindi ginagarantihan ng pamahalaan ang kanyang seguridad. Aba, flight means guilt, di po ba? Balikan natin ang pag-absent ng senador. Noong Pebrero, naghahain ng ethics complaint ang grupong Huwag Kang Korap. Ayon kay dating Finance Undersecretary Shelo Magno, isang miyembro ng grupo, dapat isuspinde ang sahod ni Senador Bato dahil ilang komite ng Senado ang hindi nakapagpulong dahil nga sa kanyang pagliban. Dahil dito, may mga mahalagang usapin na hindi natatalakay. Giit ng grupo, ang patuloy na pagliban ng senador sa kanyang trabaho ay hindi lang kapabayaan sa tungkulin, kundi pang-abuso sa tiwala ng taong bayan. Sa gitna ng tumataas sa presyo ng mga bilihin at patuloy na paghihirap ng maraming Pilipino, mas nagiging mahalaga ang bawat pisong nagmumula sa kaban ng bayan. Kasama rito ang pinapangsweldo natin sa mga opisyal ng gobyerno. Ang pagiging lingkod bayan, kapanalig, ay hindi isang pribilehyo. Ito'y isang responsibilidad na dapat ginagampanan ng buong sigasig, sipag at katapatan. Ika nga, hindi pwedeng absent, dapat palaging present. Ang tunay na serbisyo ay hindi nasusukat sa posisyon o titulo, kundi sa kakayahang tuparin ang tungkulin at harapin ang pananagutan. Kapag ang tiwala ng publiko ay nasisira at ang pondo ng bayan ay hindi nagagamit ang wasto, nawawala ang saysay ng pagiging lingkod bayan. Kaya, kapanalig, hindi lamang ito usapin kung tatanggap ba o hindi ng sweldo ang isang senador na napakatagal ng absent. Ito ay tanong ng integridad, pananagutan at tunay na diwa ng paglilingkod. Itinuturo sa atin ng Biblia ang kahalagahan ng pamumuno sa pamamagitan ng paglilingkod.
na huwaran sa halimbawa ni Kristo sa paghuhugas ng mga paa, gaya ng inilarawan sa Mateo 20:27. Sa panahong ito, kapanalig, higit kailanman, kailangan natin ng mga pinunong handang manindigan sa salita at lalong-lalo na sa gawa. Mga pinunong hindi tumatakas sa kanilang tungkulin sa taong bayan at mga pinuno na palaging present at hindi absent. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.